is hard. Sige, game. Wala, hirap na. Okay na, kumain tayo. Hirap kumayo. Sabay. Ito na talaga. Kasi dati nagpo-podcast kami, nagiinuman lang kami, or kape. Inuman kape. Yun yung bagong trend na yun. Tapos, yung phone ko, naka-face down. So, wala kasing video. So, walang video. Although nasa What is YouTube that? siya, wala kaming video. So, So, ano parang lang, subtitles, nag-add kayo ng edit ng subtitles. oo, parang ganyan. Pero hindi ko nilagyan ng edits ng subtitles. Kaya nakakapagod kung ano lang pinagsasabi natin. Actually. Kaya sabi ko ay, Okay. Let's make an introduction. Pero wala pa talaga kaming introduction. Because Kasi ito yung first namin na episode. Diba? Kung narinig nyo yung crunch, ibig sabihin, fresh. Bago. Hindi stale. So, welcome sa Sari Sari Store. Welcome to the Sari Sari Store pag-uusapan podcast. natin, Tagalog, September 1. Tagalog. Where pag-uusapan natin kung ano-ano lang about being an expat, being an OFW, bilang Pilipino na outside the Pinas. Tapos, dito lang sa UAE. Dito lang ba? Hindi natin alam. Kasi pwede nating i-guess yung mga... Malay nyo, magpunta kami ng UK. Sa Edinburgh? Sa Edinburgh. Yan. Puntahan namin si Nurse Even. Si Nurse Even. Si Ethan? Si Kunars. Even. Si Kunars. Pwede. I love Kunars. Anyway, ako pala si Don. And my name is Don. Welcome to the... May music, tas mga clapper. Dami kaming audience. Confetti, ganon. Grabe yung confetti and si Solo. First of all, thank you to Don for hosting us. Yes, thank you. For preparing our... Mukbang talaga to, guys. Mukbang talaga. Meron kaming... mabigat. Ayan. Meron kaming sustenance. Sustenance? It was just chips and chips. So, yun. Nung pag-usapan natin, let's go back to the So, syempre tungkol sa amin muna to. Oo. Kung kailan tayo Main character energy tayo sa episode 1. Ikaw, kailan ka ba nag-arrive? Well, nag-arrive. Kailan ka nag-arrive? Dumating ako 10:45. Totoo ba? Oo, parang gabi na yun eh. Tapos, November 3? November 3 na. Yeah, November 3. And what year? Last year. That's so much exciting. And then 2011. Wow. So, how many years ka na here? Basta 2011. Ayoko na mag-math eh. 2011. So, 2011. Ngayon, of course, nasa 2025 tayo. Obviously. Oo. So, what made you decide? Hindi naman nag-decide. More of, nandito kasi si ate. Okay. So, nauna si ate. Ate came 2010. Tapos sabi niya, punta ka dito. Okay, tara, let's go. Alam mo yun, parang ganyan. Ginawang Quiapo. Punta ka dito. By the way, I'm from Cebu. So, sabi niya, punta ka dito. So, naglakad ako, girl. Sabi niya. Taray! Tapos, pagdating, nandito na siya for a year. Tapos sabi niya dito, again, you try. As per everyone, nag-try. Tapos, ayun, nakahanap ng work and I stayed. And I told myself pa, sabi ko, 10 years lang ako dun. Ulul. Alam mo yan yung mga, ako nga parang 5 years lang, mag-iipon lang. Day, ano na ipon mo? Resibo. Tsaka labahin. Ikaw, how long? Take me back, Jonah. Take me back. Grabe. Kasi ako, diba, I was born here and raised. Wow, camel yarn. Pero umuwi din ako ng Philippines nung nag-college. So, marireveal yung edad pag wag na natin sabihin. Basta bumalik ako ng Dubai ng 20. Asa nag-college ka sa Pinas? Nag-college ako sa Pinas. Tapos, bumalik ako ng Dubai ng 2016 September. Nauna pa ako sa'yo. Nauna ka pa? Ang feeling. Nauna ka pa, girl. Bumalik ako ng 2016, tapos, that was September. Medyo lang nun, visit, ganyan, kita-kita sa friends, kasi nandito naman yung mga friends ko. Reunion, ganyan. Tapos, 2017, I think, Feb. Nagkaroon ako ng job ng 2016, ng November. Pero,
It wasn't paying well. My God, unang sweldo ko, 2.5. So, Tay, Girl, sa mga 2.5 dyan, it's a beginning. 260, 2016 yun. So, 2011. Yabang ko naman. Ako pala yung mayabang. Sorry. 2017, lumipat ako kasi nga parang yung unang job ko, hindi ako binisahan. Ginamit ka lang. Naka-tourist visa ako. Yeah. Tapos nag-exit pa ako before nun sa Oman. Pero binayaran naman nila yung exit and blah, blah, blah. Kaso yun nga. Which is very common naman yung Yes, which is very common up until this date. Meron so nag-exit ka sa Oman? Yes, kasi nandun naman yung sister-in-law ko. Family there. Yung kuya ko at that time, wala pa. Parang papunta pa lang siya. Pero nag-abot kami like 1 or 2 days lang. Tapos nung bumalik ako, while I was in Oman, may tumawag na sa akin na ibang company. Na for interview, mas okay yung offer, tapos position, blah, blah, blah. So, doon ako pumasok and then I stayed in that company until 2020. From 2020. And then you moved to current. Current ba? No, hindi pa pala. Hindi pa pala. Di ba? Hindi namin isa-spill kung saan kami nag-work. Saan ka nag-work? Ayoko magsabi ba? No. Ayoko magsabi, pero yung mga nakakakilala sa atin, syempre sila alam nila. Okay. Ako nag-exit ako sa Iran, Kish. Yes, oh OG. Oh my God, nag-Kish ka? Oh my God. Yun talaga yung OG. OG talaga. Yung mga taga-Dubai, sila lang yung makakaalam nun kung saan yung Kish. Yes, sa Iran. Isang island siya. Para siyang Aklan, tapos Boracay. Ganyan. Pero hindi. How was your experience, di ba? So, super, like, 20 minutes lang. Kasi 8 to 8. Okay. At least. So, bumaba, sumakay ng bus. Pumunta ng airport. Bumalik sa departure. Nakuha mo agad yung visa mo nun? Bit-bit ko na siya. Ba't kailangan mo lang mag-exit? Oo, kailangan ko lang mag-exit para matatakan lang siya. So, sa mga high-kish people. At least, diba? It was a promising area naman. Kasi para siyang Boracay pero hindi lang siya na-develop. But then yung iba kasi, yung iba na may horror stories doon na sobrang months na, and then years. Yung iba doon na tumira. Yes. I've heard stories naman, pero takot ko Baka lang. yung iba super OA lang ng stories nila. Or siguro, baka pero totoo naman. I mean, kung pumunta ka dito na wala kang family, tapos mapapadpad ka doon. Ako kasi, nilaban nila ako na parang hindi ako aalis hanggang visa. Hindi ko bit-bit ng visa ko. Which is so, good. That was Dumaan ka ba sa mga homesick? Ganyan. Dito, hindi naman homesick kasi kasama ko naman yung ate ko. Pero, hindi naman homesick eh. Wala naman, hindi ako na-homesick. Kasi, nung first, naalala ko pa, pagdating ko dito, wala pang, yung grocery, isa lang yung pupunta namin, Kabayan Supermarket, yung pangalan. Wow, hindi naman obvious, no? Kabayan Supermarket. Yun lang siya yung nagtitinda ng yung Carrefour, wala pa yung Filipino goods. Oo, wala. Wala pa talaga. Recently lang sila, wala pang around the world section. Yung tawag nila din is niche stores. Marami niche stores. So, meron pang mga specific stores na nagtitinda ng Philippines. So, hindi, dun lang. Wala pang West Zone nun eh. Wala pang West Zone. Hindi ko nga alam kung saan pa kami, nung before pa, nakasama ko pa yung parents ko, hindi ko alam saan kami bumibili ng Filipino stuff. Pork. No, hindi ko alam. Did you live here in Dubai o sa Sharjah? We were tumira kami sa Garhood. Okay. Nung nagsuschool kami. And then, tumira din kami sa may clock tower. Sa Dera. And then, after New era pa ata that time. Maliit pa lang yung new era. Alam mo ang naaalala ko lang na pinupuntahan namin ng store. Tapos hindi ko pa alam kung bumibili yung nanay ko doon ng pork is Pick and Save. Parang siyang Park and Shop. Oo, parang ganon. Parang Pick and Save, parang ganon. Tapos nilalakad-lakad lang namin yun. Pero eventually kasi lumipat kami nga ng Sharjah. Sa may in front of Sahara Mall. Sahara Mall. Oo. So, doon kami lumipat. Pero, kasi siguro pag nandito yung parents mo, wala kang pakialam. Oo, talaga. Hello. Nag-aaral ka lang. Oo. Pero ngayon kasi parang, 360. Oo. As a responsible adult. Yes. What was your, major adjustment? Major adjustment? Hindi ako, kasi lumaki ako na kami lang eh. Mm-hmm. So, coming here, kasama ko ate ko, brother-in-law ko, tapos may mga ibang tao sa bahay. Right. The living with the sharing thing. Yeah. So, kami sa isang kwarto, may ibang tao sa ibang kwarto, tapos isang kwarto nakahati pa sa partition. So, ikaw ay, hello po. Tapos, coming from Cebu, hindi kami
Yes. Hindi kami mapo. So, And ano ganyan pa, lang kami. like, sharing the kitchen, Sharing the kitchen, the banyo. bathrooms. Yun lang naman yung Sobrang- adjustment. Pero, other than that, okay lang naman. Kasi nagkataon din naman na may kasama kaming sa bahay na Bisaya from Davao. Which is okay. Yeah, So, kasi medyo homey kasi at least oo, may... Bisaya. Oo. So, hindi kami nahirapan ng Tagalog. Then, after that, we get to know friends. Tapos yung ano lang, yung takot ko lang makipagkaibigan. Bakit? Kasi there's always that... Kasi hindi ka nga sanay sa ganun. Oo. Tsaka, alam mo yun, we're abroad. Yeah. Mm-hmm. And you don't know yes, who to meron trust. silang mga yung mga iba nga Siyempre, yung mga ano dito, yung mga matatagal na dito, may warning. Oo, yeah. They would warn you ahead. Huwag kang pupunta dyan. Huwag kang kumuha ng mga kontrata na... Yes, yung mga kailangan more. Ganon. So, kaya yun nung takot ko. So, we kept family lang. And then I met some friends, blah, blah, blah. Wala talagang... Na-try mo bang mag-partition, mag-bed space? Na-try kong mag-bed space. I was with, first, sa Alcoces, wang layo, di ba? So, sa Alcoces... Consulate level. Yes. Layo! Ang katabi ko, desert. Oh my gosh. So, layo. Ano siya, isang family apartment siya. Okay, so, family sila apartment. lahat magpipinsan. Except for me. Oh my God. Tapos, pati hindi pa doon, sila lahat Tagalog, except for me. Oh my God. So, imagine, I was very quiet. Paano yun? Masaya naman. Matagal ka doon? Siguro a year, more than a year lang naman. Or less than a year ata. Kasi, I had to move to another work eh. So, okay. Pero masaya naman there because of work? Because of work. Para malayo? Oo, kasi malayo eh. Okay. I was in Mangkul, tapos, babiyahe pa ako papunta Alcoces bus. Marating sa point, natutulog ka, no? Pagliko ng ganun sa inyo, magigising ka kasi bababa ka na. Andun ka na pala. Oo, girl. Medyo buti na lang nahagit nahampas ka ng bus kasi kung hindi, lalampas ka sa kabila. Wala na. Nako, mag-aantay ka pa ng pangalawa 48 tapos years. ilang ikot na naman. Oo. So, yun lang naman yung adjustment. But then they're very nice. They're very good. Family. Pero partition, hindi mo naranasan? Partition, nasubukan ko din siya. Nasubukan ko din, may katabi kang partition. Right. Na tipong... Naririnig mo yung hilek, gano'n, diba? Kahit magsusuot ka ng jeans, hirap na hirap ka. And I don't know why I'm paying for this amount. Pero alam mo yun, pagbaba mo ng hagdanan, yung pet mo maaano dun sa wall. So, dum! Sasabihin ng kabila, gising na siya, nahampas na yung wall ng pet niya. Bakit may hagdan? Kasi it's a deck eh. We were two, me and my friend. Nasa taas ako. Okay. Tapos, pagbaba mo, alam mo yun, pagbaba mo. Oo. Ganun. Hindi ko naranasan yung bed space kasi iniwasan ko talaga siya. Like, parang, di ba, sabi nga nila, parang you pay for your comfort. So, parang ako, hindi ko talaga carry yung bed space kasi I've heard lots of horror stories. Tapos yung ate ko din at that time, parang nag-bed space din siya. Tapos sabi sa akin na ate ko, parang, hindi ko alam bakit ko pinasok to. Oo, parang sabi na ate ko, parang, why did I do this? So, parang nag-partition ako, tapos yung partition, alam mo yung pagpasok mo ng pinto, literal para ka talagang, pagpasok mo ng pinto, ayan, upo ka na sa kama mo, tsaka ka magpapalit. Yun na nga. Uupo ka, diba? Oo. Yung akin naman, nag-single bed ako. Pero alam mo yun, parang I felt na parang nasa kabao. Yung everything is within your arm's reach. Oo! Tapos alam mo yung sobrang limited ng space mo, naglagay ako ng parang shelf. Binigay lang sa akin ng best friend ko para lang, so nandun yung mga sa baba, parang nandun yung mga things na hindi mo naman masyadong ginagamit. Sa pangalawa, nandun yung mga parang, ewan ko, toiletries or whatever. Tapos pangatlo, nandun yung pagkain mo. Kasi parang, yung mga pwedeng hindi naman i-ref. Tapos diba pag nagpa-partition ka, parang, nagwo-work ka lang eh. So parang pupunta ka lang doon para magpahinga or whatever. So, kala ko yung parang, yung kinikip mo yung mga Hindi pwede sa fridge kasi ninanakaw ng kasama yun nga. Doon nga ako papunta kasi hindi ka naman na magluluto kasi parang sharing yung kitchen. Kada oras, parang pwede ka, gumising ka na super aga para makapagluto ka. Yeah, unahan mo sila lahat. Tapos hindi ka mag-alok. Kasi kailangan mo mag-alok eh. Parang, paano kung niluto mo? 2 itlog lang, 2 hotdog. 6 yung binili mong itlog, 2 niluto mo. Pagbalik mo ng hapon, 4 wala na rin. 4 talaga, 3 na lang. May kumuha ng isa. Yun nga, minsan nga hindi lang isa kinukuha eh. Yung iba dyan, buong manok. Naranasan ko pa yung parang bumili ka ng pagkain tapos nilagay mo doon kasi nga parang in your mind, kakainin mo siya ng ganitong nawala, yung tapos tira. nawala. Oo.
It's very common naman. Pero parang it's very disrespectful. Well, di ba? Kasi parang, why are you going to eat? Alam mo someone na naman hindi yan sa'yo. sana nilason mo sila. Oo. Pero hindi kasi tayo ganyan. Kasi Hindi we're tayo very ganun. good people. Oo. Yung So, sa yun akin yung naman ano. kasi, nung sa Alcaces, yung landlady namin was an accountant. So, share Okay. kami lahat ng expenses. Pati yung Okay, that's food. good. So, every week, may isang taong nakatoka for dinner lang. Okay. So, for the whole week, iba-iba yung nakatoka sa dinner. Yung day off mo, yun yung dinner mo. So, yung gastos mo dun sa dinner, iiwan mo lang yung resibo mo dun sa fridge. Tapos, at the end of the month, ito-total yun, i-divide, tapos i-deduct sa kung ano man yung... But that's good. No? Yeah. Kasi So, parang sharing at least kayo. Fair. It's quite fair. So, meron din silang weekly din kami na nag-grocery, bili ng 5 sakong bigas, tapos yung meats, ganyan. Mura Tapos kung pa ano yung gusto mo, by that bigas. time, kung ano yung gusto mo, tapos binili mo, tapos matitira dyan for everyone, yun, pwede mo i-share yung resibo. Oh, that's good. Na, it's very nice. Yun yung dati. Tapos, same din nung wala nang ganyan ngayon. Ngayon, wala garapalan na. Ngayon kasi marami na siya. Marami na masyado expenses eh. Dati kasi sa bahay ka lang eh. Ngayon kasi meron ka ng, ang dami na kasi ngayon, naka-data, tapos meron, girl, the Tabi, hi Tabi. Ang Tabi, alam mo yun? Tamara, yung mga installment. Ang dami kasi, tapos of course, napadala. Pero wala naman, the struggle, given na nandito ako ng 10 years, hindi naman, yung ano lang, struggle na hindi ako sinasahuran ng 3 buwan. Ako lang na lang sunugin ko yung opisina pero hindi ko ginawa. Mga delayed salaries kasi. Pwede kasi rin yan mangyari dito sa Dubai. Yeah. So not all of the companies is fair. Like some would really take advantage of it, yeah. Siyempre, ikaw, very excited ka sa work, you're gonna give your all. Tapos ito na salary day. O sige, let's say on the first month, pinasahod ka naman on time, on the dot, walang late, walang deduction, whatever. Pero next month, and then the following month, and then the following month. So ikaw parang, aasa pa ba ako? Or parang, I think this is a sign. Maghanap na lang ako na iba. Tapos kapag umalis ka pa, hindi pa ibibigay sa'yo. Yes. Kaya kailangan, when you are signing your, what's this? Yung exit paper mo, nakalagay doon na final pay na, blah, blah, blah. Yeah. You really have to read everything. Kasi exactly. Otherwise, kapag ikaw, pina-pressure ka ng HR to sign, like, pirmahan mo na yan, tapos yung tipong tatayuan ka pa, tapos tipong magbabantay. Ano yan? No. So, super major red flag. Yeah. Na I always ask them, I need time. Sorry, I need time. Which is dapat lang. Nakakatuwa lang. Pero, for me, siguro pinaka-struggle was, it was nice in a sense na, so kami sa work, hindi kami sinasahuran. Like, all of us, we check each other. Was that your first job? My first job. Oh my God. Like, we check each other na parang, may pang null card ka pa. Hi, Metro. May pang null card ka pa. Ito, 5 dirhams para meron ka pang papunta dito. Kasi, kung wala ka ng pera, paano ka papasok? Exactly. Kahit naman gusto wala ka nang sinasahod, girl. Tapos, magde-deduction ka pa. So, wala. Natsubukan ko. There was one time, sinubukan ko, malamig, super lamig winter. Nilakad ko from World Trade Center. Tapos, inisip ko kasi sa ano lang ako nakatira that time, Burjuman. Walkable. Diba? Winter naman. Winter naman ako. Girl, pagdating hindi pa ako dumabot sa sa interchange. Nanginginig na ako sa sobrang lamig. That time sabi ko dito natin matatapos sa lahat. Nakahudi ako. It was 6 a.m. Ako na yung kabayo, nakita yung katawan na nakahandle sa'yo sa daan. Tegi. Sabi ko hindi ako mamatay. So, nilakad ko hanggang Jaffilia, doon ako sumakay ng bus. Kasi Friday. Diba that time Friday, walang metro. 12 pa bukas. Limited lang yung time. So, yun yung siguro struggle na parang milestone na kahit na I still don't drive after 10 years of more than 10 years of living here. Kasi maganda naman yung public transport. Maganda naman, pangit naman yung mga kasabay mo. Charot! Hindi lahat, pero yes, 80%. Tapos, pangit ng amoy kasi. Linawin natin. Sabi ko sa'yo kanina, di ba? Nananalubong sila kasi hindi mo sila kapamilya. Hindi mo alam bakit. Pero wala silang sense of space. Walang sense of space. Feeling nila close sila sa lahat. Pag nakita ka nila, parang feeling nila, jowa ka na nila. Kulang nila halikan. Kulang nila sabihin sa happy monthsary. Tipong pagod na pagod ka, may halik sa nomo. Good luck. Have a good day. Let ko yun. Halikan ko sa nomo. Kagano ka sa metro. Oh my God. Tapos may bigla lang, have a good day. Thanks, Dad.
Safely. Hindi mo alam, may ka-holding hands ka na pala. Alam mo yun, magkakaroon ka ng instant kabit. Kasi syempre may jowa ka, di ba? Nag-metro ka lang, may instant kabit ka na. Oh my God. Walang ka-effort. So, public transport. Pero okay naman eh. Given, Pero before, nung time na yon, okay pa super yung... konti yung tao. I mean, marami. Pero not like today. It's not the rowdy Not crowd. like 2025. Girl, no, it's not the rowdy crowd. Na yung tipong, talagang push, go inside, go inside. yeah, and then yung tipong like everyone's on their phone now. Yeah. So kahit wala nang space, nanonood ka pa rin ng Netflix. Well, baka mahampas sa ilong mo yung maganon ka. Kasi nga, di ba, wala, shoulder to shoulder. Magagano ka ba? Wala lang space. Chest to chest. Put it down, tapos mag-focus ka na lang sa daan, tignan mo yung... Kaya, kayo, staring competition. Tignan mo yung batok ng katabi mo. Tapos iisipin mo na parang, siguro may diabetes to. Oo, Kaya kasi baka nga may hindi lang siya naghihilod. Wait, na-check ko nga yung eyes niya. Tapos unti-unting tutulo yung pawis niya from the nape hanggang sa sarap. batok. Tapos ikaw, biglang magsa-stop yung method sa gaganyan mo. Ang sarap, diba? The struggles of public transport. Pero dito talaga sa Dubai, given yung tenure, hindi naman ako ang struggle would be the adjustment. Pero Dubai has been very nice. Ang Dubai kasi, it's very convenient. Convenient, I would say. Sobrang convenient niya na when you go to, like when you're going outside, hindi mo maiisip na, uy, CR muna tayo. Oo, kasi Hindi may mo metro, kailangan. may bus. Kasi like, the public toilets malls, here, and the restaurants, you can just gosh. use it. You can just use it. Oo. Super convenient. Lahat may bidet. I know. Ang pinakamadumi ko lang na na-try dito na toilet was nung buntis ako. Tapos, syempre, ihina ako. Well. Kailangan namin mag-stop sa Inok. Okay. Which is a gas station. And it was sharing. Like, it can be for men and it can be for women. And I'm like, oh my God, buntis ako. Tapos, sharing talaga. Pero no choice na ako. It's either CR ako or umihi na lang ako. Paano kung gumagamit sa may toxoplasma? Oh my God. I cannot. Charot lang. No. Yun lang. Sa gas station. That's all. Pero yun nga, kasi nga Dubai makes it very convenient. So, lahat dito. Di tsaka kahit sa restaurant or cafeteria, kung makikiihi ka, very malinis. Walang judgment. Oo. Very malinis. Hindi ka nila pipigilan na, I'm sorry. Yung mga you need to be a customer to use it. Yeah. No, walang ganon. Hindi naman sila nagaganon. Very dito, very malo. And then, very convenient for everybody. Very that. Very. No, Dubai is really very that. Yun yung takot ko. Na naging ang hirap niya naging spoiled na ako dito. Yes. So I gave myself a time frame na 10 years, fine. Anong mangyayari right after? So on my 7th year, this was 2 months ago. On my 7th year, sabi ko, lipat kaya ako ng ibang bansa. Migrate. So, applied. Gusto ko malapit sa Pilipinas. Yes. So Palawan. Ano to? Singapore. Lipat ako Hong Kong. Nagbalak ako mag-apply sa Singapore. Tapos naisip ko, ano na mangyayari kapag doon na ako? Pero grabe kasi, di ba? Kasi yung isa-set niya expectations mo. Tapos same, pagdating at par, mo although Singapore is, well, still at par. At par with Dubai life, in a sense. Mas mahal lang sa Singapore lang. Yeah. Pero ang takot ko na parang, how would I? Na parang sisimula na naman ako sa pagkikisama sa mga tao, knowing the spots, knowing the place, the rules, the culture. Yeah. Oo. Kasi like dito, nung mga early years pa, sobrang, ngayon kasi masyado na siyang parang nakain ng expats. So parang umo-A naman siya sa pagka-modernize, pagka-develop, ganon. Kasi like before, during Ramadan. Very multicultural na siya na nawala. Tapos ngayon, parang nakaka-upset na. Like for me, I am personally upset with people na hindi nila nire-respect yung culture. Like for example, kahit, sige, okay, fine. Pag hindi Ramadan, okay, fine. You can wear whatever you want. Girl. But Ramadan, and then you're only wearing your sports bra outside or doing your groceries. Like, it's not about me judging women. Pero, nasaan ka ba? On behalf of them, I'm sorry. No, but I agree. I agree. Totoo kasi naman. diba, it's just, nakakasad. Parang mas okay na nung mas strict sila na nung Ramadan, you cannot even chew a gum outside the street. Kahit buntis ka, uminom ka ng tubig. Medyo, pag buntis ka, very conscious ka na parang kahit gutom na gutom ka na,
kakain ka or iinom ka I sa was, loob ng bahay I had an experience in Dubai Mall, Ramadan. So, it's a mall, no? So, merong kuya na a tourist, nakasando lang siya. Pero hindi naman yung sando na uso ngayon na yung fabric is kumakapit sa nipple. Alam mo yun? Yung it's a decent sando. Pero nakasando siya kasi it's summer, Ramadan. Like, he had to be called, "Sir, excuse me, you're not wearing something decent." I mean, you're in the Middle East, it's Ramadan, you're a tourist, be one, act like one. So, yun yung na-miss ko. Ngayon kasi parang, wala na. Ngayon parang wala nang pakialam. Alam mo ba kung magkano itong damit ko? Oo. Alo. Yeah, exactly. So, sinusuot nila yun. Alo. Tapos, especially like in the community where I work at, parang, wala talagang pake. And they will flaunt it. Like, it's very nice naman to look at. Yes. Diba? No, I mean, hindi ako kukontra doon. Talagang very nice to look at. Kaso parang, I mean, let's have naman the konting decency. There's a thin line. Syempre, diba? Ako may anak akong babae. Syempre, if she would ask me, like, "Ma, bakit, why is she, like, naked? Almost naked?" Tatanungin ako ng anak ko. Tapos, pwede ko ba sabihin sa anak ko, "No, it's okay." Yeah. Is it okay? Is it okay? I mean, it's okay, but it's not okay. Wow. Ang Curtis. Ako, na-try ko yung ganyang struggle in a sense na I attended a concert ha, 2017. So, it was still strict. Meron pang fasting during Ramadan. Hindi naman kami nagpa-fast. Pero everyone's fasting, close yung mga restaurants midday. So, this was around October, September, which was okay na. Hindi naman Ramadan. Attend kami ng concert. Ikot-ikot kami. It was the Chainsmokers. Red Fest. So, ganyan. So, I love it. And I saw people, like, pwede uminom doon kasi enclosed naman siya, di ba? And then, kung minor ka, hindi ka pwedeng pagbilhan ng alak. Yeah. So, fine, nandun na tayo. Walking around with a beer. Simula na yung Chainsmokers, sila ang set nila. And people are still walking around. Kasi hindi mo maintindihan, bakit umiikot yung mga tao? The artist is playing na. Isa lang naman yung stage. Wala namang ibang stage din sa kabila. So, hindi to parang Burning Man na marami. Hindi to Coachella. Oo, hindi to Coachella na marami. So, ikot-ikot. Tapos yung mga umiikot-ikot, yung mga nakatangkini na lang siya, no? Mga bata pa, mga babae, parang, mali I think ba? this happens a lot. Because for me, it's like, until now, it's just weird, no? Some people that they're with allow it. They buy the drinks for them. We were asked, can you buy us the drinks? Sabi ko, how old are you? Tapos malikod sila. Kasi they know. Yeah, that is not allowed. Like, it's not everyone is gonna be like, it's not naman being kind eh. Dumaan naman tayo sa stage na gano'n, di ba? I'm a minor. Uy, hindi ako dumaan sa stage na gano'n. Papabili ng alak. Hindi. Okay. Hindi yung pabili, yung parang, I'm a rebel. Alam mo yun? Yung like, pa-cool. Okay, pa-cool. Let's try this. Ako kasi yung parang, I can buy it for you. But that doesn't mean you're gonna be like, going around doing some crazy stuff. Kasi parang bibilan kita, okay, fine, I don't know you, wala naman akong pakialam sa'yo. Pero you know the guilt na, na baka may gawin kang, pakita mo siya, tapos biglang tumalun na. Ano siya, yung ano kanina. So, sinabi mo na lang sa akin kanina. Sana binigay mo, pero sayang naman. Parang ganyan. Ginawa mong business sila. Pero totoo talaga. It is multicultural. Dubai is already so big. Ang daming nangyayari. Sobrang generous ng Dubai na kapag naiisip mo yung Dubai and like, kunyari magbabakasyon ka. Like, ito na feel ko to last year, nung bakasyon kami sa Pinas. Na parang, gusto ko na magstay sa Pinas. Oh? Kahit na ang convenient ng Dubai, diba? Like, very glamorous. Napagod ka sa fast-paced lifestyle. Ang ano dito, it's like, it's all about the hustle. Yeah. Like, it's non-stop. It na is. Kailangan mo mag-hustle. Like, when the moment you stop, hindi pwede. Ang dami mong mamimiss. Oo. Like, hindi ka pwedeng magpahinga. Like, pwede kang mag-leave if you want to take a leave for like 5 days. Pero,
pag nag-leave ka, like, tingnan mo, naka-leave ako today. Pero Hi. pagod ako. Ako din, naka-leave din ako. Hi. Oo, di ba? Naka-leave din siya. Pero nagka-class din siya. Like, he also I'm has still his- doing something. Yeah, he also has like his side hustles. Kasi Mhm. like, it's not naman na hindi sapat yung isang trabaho. Pero because like, I think some people like us, we're just grateful because our schedules are very Allowed, flexible. yes. So, it allows us to, alawan na, it allows us to, 5 minutes. it allows us to get side hustles, get part-times, or so Mm-mm. that we can also upskill. Oo. So we can also learn something. Some more and something expose new, ourselves. some Kasi more, it's yes. Dubai. Yes. You expose yourself. Grabe dito yung pagiging advanced, Oo. diba? Parang, Kung if you're gonna limit yourself, that's on you. alam mo ba, may nakita akong billboard na FA ng Emirates. Tapos, so, super identical. One is in uniform and the other one doesn't have uniform, pero robot. So, imagine, and I'm like, no, FAs cannot be robots. But then True. imagine, why are they like, oh, what does that mean? It is very advanced. Super advanced dito na It's out there. minsan kailangan mo sumabay. Oo. Kaya Oo. minsan nawawalan na kami ng puso. AI. For me, it's okay. Advancement is okay. Technology is okay. Pero wag lang natin kakalimutan yun. Like your roots. Yes. Culture kasi natin is always, bilang Pilipino we always Yes. adapt to anywhere we go. Correct. Para lagi tayo nagbe-blend eh. We Pero always siguro blend. kasi wala kasi tayong, like, ang mindset kasi ng Filipino, ng mga kabayan is like, I need this, I need to do this. And it's not just for me, but it's For the my family, family. for my future. Oo. Kahit na Oo. sabihin natin na, kasi nakakabasa pa rin naman tayo ng mga post na, stop this toxic family trait where na kailangan umasa, blah, blah, blah. Pero alam mo yun, It's parang at the culture. end of the day, it's like, it's in your heart eh. It's culture. Oo, Wala. it's culture-wise, parang, And guess what? Hindi lang sa Pilipino to. Yes. It goes with any culture. Meron talagang ganong toxicity Yes. at a certain level. I think it's just Filipinos. We don't talk about it. Kaya siya nagiging hush-hush. Oo. Kasi nga, it's gonna be disrespect to your parents, Yes, disrespect like to you're your gonna be a bit family, sa mga quiet. kapatid mo. So you have to be like, sa kanila kasi they can say it. So at my limit, they don't abuse man. Siguro they abuse, Oo. but then as the Filipino culture kasi is very, parang, hayaan mo na, ganyan. Which is okay. Pero toxicity is my certain levels. Oo. So, parang, hindi, tsaka iba-iba din eh. Kasi parang, ako, thank God, hindi ko naman yung naranasan. And I think na meron lang talagang mga tao na parang, it's, like kasi dito sa Dubai, diba, hindi naman lahat ng, so, like sa workplace, of course, may position. Like, ikaw, dito ka nag-start, siya, nandito na siya. Siya, 10 years na siya dito. Siya, 1 year pa lang. So, ang kailangan na mindset dito na, bago ko, I need to prove something so that, maybe after 2 years, if I renew my contract, maybe they give me a raise. You literally climb up the ladder. Oo, literal. No, you literally climb up the Literal ladder. dito. And it's no joke kasi Walang nepotism. Oh, Sorry. walang mga nepo babies dito. Walang nepo Sana nga babies. maging contractor na lang kami. Charet. Ay, hindi, tsaka yung mga roads dito. Oh my God, girl. We don't need a flood something. Too late na kasi nung nag-flood dito was last Girl, year. April 16, 2024. And at saka nung nangyari naman yun, it wasn't. Where ka? No, I was on day off, diba? Ay, oo nga, pala naka-duty. kami yung may pasok. Oo. Pero pumasok ako, baha pa rin. So, lumusong pa rin ako sa baha. Ako lumusong ako pa uwi. Oo. At pabalik. Pero nung time na yon, like, it wasn't as bad as, No, sa Pilipinas, diba? no, it wasn't. Pero may mga bahay na binaha. It yes. was as bad kasi nga it was unexpected. Yes. So it became bad because it was unexpected. Sa Pilipinas kasi it's expected but it's always bad. So I don't know what we're doing. Tapos parang every year, lalo na lang lumalala. Oo. Tapos ang nakakaawa dun kasi hindi naman yung mga, oh my God, yung mga binabahan. May anak, may mga matatanda. Dito kasi, although tawag na to, we pay tax to the government, blah, blah, blah. We can see it. So, hindi siya. That's a good thing about Dubai. Living in Dubai kasi, kung meron ka mang certain tax na binabayaran, you get what you pay for.
Exactly. if magbabayad ka ng mahal sa bahay mo, sa lugar kung saan ka You titira, get the you get what you amenities. pay. You get the Correct. amenities, you get Oo. a playground, you get this, you get the security, Correct. depende. Oo. Pero you get what you pay for. Mhm. So, ang sa Pilipinas kasi in a nutshell, medyo mahirap siyang i-qualify. Parang pag bumili ka nga dun sa fast food, parang eto na yung 200 plus. Well, Okay. kasi sa pera naman kasi, iba din naman talaga yung currency. Oo. Tsaka Pilipinas, iba doon yun yung na-shock din ako dito na parang, you get what you pay for. Hindi, I mean like Dami. 1 dirham, meron ka ng chocolate. Oo. Sa Pilipinas, my God, chocolate lang yun. Piso, meron ba? Magkano na yung ano Parang sa atin? dati naaalala ko kapag Magkano yung chocolate ba yun? Yung hazel? yung honey. Honey. Ayan. Hazel? Arte? Chocolate yun. Auntie Anne's. Isa pang another brand yun. Diba? Pero yun nga, like dito, parang dati, 5 dirhams, may 2 ka ng shawarma, meron ka pang Coke. Yeah. Pero ngayon hindi na gano'n. Hindi, Sobrang ngayon, mahal yung 10 na. dirhams Sobra. mo, meron kang chai, meron kang tubig, tapos may shawarma ka. Oo. Which is May shawarma pa naman ngayon na 6 dirhams. And mas masarap pa rin 10 naman yun pesos, kesa sa high-end. that's around 200, less than 200 pesos. Pero busog ka na doon. Oo. Yung busog mo is guaranteed at talagang Busog laman talaga siya yun. talaga. Oo. Hindi yun ano. Oo. Ayun lang. Ang dami na nagbago. Pero sa sobrang dami na nagbago ng buhay natin, pag-uusapan natin yun next time. Yes. Ang dami pa natin pwedeng pag-usapan. Ang dami pa namin kailangan sabihin. Pero Yes. unfortunately, we are hindi naman kayo manonood ng 2 hours na podcast, Oo. diba? Sa susunod, magdadala kami ng 20 katao. True, So, mas madaming kwento. Mas marami. Mas parang tindahan lang talaga. Yes. Sari-saring kwento, sari-saring Yes. stories. So, kung meron kayong kwento, kung meron kayong tanong, kung meron kayong tanong, meron kayong kwento, huwag nyo lang tatanungin kung saan kami nag-work. kasi hindi namin sasabihin nasa link net. Kung meron kayong kwento na gusto nyo i-share sa amin or dito sa channel na to, Yes, DM please nyo don't kami. hesitate. Yeah, let us know. Yeah, let us know. The Write more- in the comments, like the and more the subscribe. merry. The more the merry. Oh, sa YouTube ba to? Oo. Siyempre, YouTube natin to. Not only on Spotify. Wow. Siyempre, papakinggan dito ng mga kababayan natin dito sa Dubai. And we will be happy to have you here on the podcast and share your stories with us. And syempre, mga ate, kuya, kapupulutan ng tita, inspirasyon. tito. Next time, magkwento tayo ng mga mga hindi ka pa nakakatawang experience. Okay. Kala mo, kahindik-hindik parang nakakatakot. Pag ilagi alas, hindi ka paniwala. Ganyan. Tapos yung entertaining, kasi masaya. Yeah. Kasi right now in the atmosphere, we need to laugh. Oo, para medyo serious kami na. Mm-mm. Pero okay lang, kasi I think looking back, yun talaga yung pinagdaanan and nakita natin dito sa Dubai. And it's really not a joke na dito talaga, like you will see the comfort of your life. But then, kailangan mo talagang mag-hustle. And Ganun us, talaga. ginawa namin yung podcast na to. Parang sari-sari store lang. Na everyone comes in and through. Yes. You can see the lives of everyone. Hindi mo naman kailangan Iba-iba. magbayad. Hindi mo naman kaya magbayad. Magdala ka Palista mo lang! Gawin palista. Na makikita mo yan eh. Ang saya kaya ng magkakaroon ka ng tindahan. You see flyers coming in. Ito, araw-araw pumapasok. Yung alam mo yung araw-araw, di ba, kapag tumingin ka, ay, eto, papasok na si Boy. Oo. Ay, mamaya, Uy, nandiyan ba't na di ka bumili si ng- Nene. Nag-load na naman to ng 60. Oo. Bakit naman O, yung 50 utang mo, yun? tinransfer ko na sa Gcash. Ganon. Hindi ko alam yung Gcash. Uy. May Pero Gcash na dapat. yun yung reason kung bakit ginawa namin yung podcast na sari-sari Yes. store. So, It's too much kwento talaga. and it's And too sari-sari kwento. much chances and we Yes. have little time. So, sa Yes, susunod na we'll episode, never know. we will talk about it more. Yes. Thank you so much for watching. Thank you so much See for you on the watching. next See you in one. episode. Bye. Bye. Sabi hindi na record.